Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Yes, at breaking. Papalitan na raw na bilang head coach ng TNT Tropang Giga itong si Coach Chot Reyes. Wow! Papalitan na as bilang head coach, ano? So, aalisin na sa pwesto, no? O papalitan na yung meaning papalitan na yung head coach ng TNT Tropang Giga, no? Aalisin na sa pwesto bilang head coach itong si Coach Chot Reyes. Di lang nating tiyak kung magre-resign ba o papalitan by management. Okay? May gustong pumalit eh. Kailangan nyo na siguro kung sinong gustong pumalit na head coach, no? Napaka-intense ng mga pangyayari kagabi. Okay? Bago tayo pumunta dyan sa topic na yan, update muna tayo dito sa game number 5 and 6 na tayo, 5 and 6. Nanalo sa game 5 ang Barangay Ginebra, no? So, lamang na sila sa serye. Alain nyo, 2-1 dati, lamang ang TNT. Ngayon, lamang naman ngayon ng Ginebra, 3-2. Okay? So, palitan ng lamang, So, lumalabas talaga, napakaganda nitong seryeng to, Talagang nip and tuck affair, ika nga nila. So, aabangan natin kung ano mga lalabas pang scenarios. Kung ang TNT ba, Tropang Giga ay babawi sa Game 6 o tuluyan ng kukunin, ng Barangay Ginebra Gene Kings ang kampyonato sa Miyerkules, March 26. Yan, Alright. So, yan po ang ating updates tungkol dyan sa Game 5, Bigyan ko lang ng konti kayong statistics or numbers. Bakit, ano yung naging storya, Storya behind game number 5, bakit nanalo ang Ginebra, bakit natalo ang TNT Tropang Giga. Eto mga kababayan, RHJ na depensahan na naman ng maigi. Okay, tingnan nyo ang field goal percentage ni RHJ, 7 out of 26, only 27% from the field. Napakababa niyan. Okay? As soon as makakita ng tiyempo ang Ginebra para mag-double, o di kaya depensahan ng maigi nitong si Stephen Holt, nagiging effective, mga kababayan. Katulad nung ginawa nila nung kailan ba nanalo Ginebra? Game 2? Hindi ako nagkakamali. Basta merong game na talagang yun yata yung di ba, yung 2 beses na nag-attempt si RHJ sa endgame na pumuntos pero nadepensahan ng maigi. Okay, ganito na naman ang nangyari dito sa Game 5, And he only produced 19 points. Walang tira sa 3. Walang attempt. Hindi siya naka-attempt. Okay? So, puro sa loob pero mintis ang kadalasan, Sabi ko nga sa inyo, 7 out of 26 from the field. Okay? Ngayon, sa rebounds, out-rebounded ng Ginebra ang TNT. 53-39, napakalayo naman ito. Okay? Sabi nga nasabi nga ng mga basketball experts, if you control the rebounds, you control the game. Kasi yung rebounds, extra possession po yan, mga kababayan. So if you control, the rebounds, you will have extra possessions, you will have possessions, okay? And you increase your possibility of scoring at the other end, on your end, yan. 53-39, maapektuhan nga ang scoring and possession ninyo dyan, ang katunayan yan, ang very glaring na stat dito is yung offensive rebounds, okay? Ginebra with 9, okay, TNT with 11. Okay. O baka sabihin nyo, lamang naman ng TNT sa offensive rebounds 11-9. Okay? Oo, lamang nga ang lamang ang TNT sa
Ginebra ng plus 2 ano, sa offensive rebounds. Kaya lang, tingnan nyo naman yung second chance points. Okay? Pagka nag-second chance, pagka nakuha nila yung offensive rebounds, Ginebra, 9. Nako-convert naman nila, no, into 14 points. Samantalang 11 offensive rebounds ka nga, 5 points lang na puproduce mo out of your 11 offensive rebounds. So, baliwala rin yung dami ng offensive rebounds mo kung hindi mo rin naman ako-convert sa second chance points o yung puntos pagkatapos mo makakuha na offensive rebounds. Kasi kung mapapansin nyo, makadalasan, makukuha ng Ginebra ang rebound. Ikot ng bola ulit. Okay? Tapos, titira ng 3. Karamihan siguro rito 3. Kaya nakaka-14 sila. So, malaking bagay ito as a source of your points. Kaya isa yan sa mga factors kung bakit hindi nagwagi, bigo ang TNT na manalo kagabi. Isa pang factor. Eto na. Okay? Within the team mismo ng TNT, merong problema. Okay? Hindi ko lang alam kung major problem na ba ito. Kailangan na bang pagtuunan ng pansin o minor problem lang na bugso lang ng damdamin at nagkasagutan. O paano ba nila susolusyonan ito? Okay? Okay? So, yung binabanggit ko sa inyo kanina na gusto ng palitan nito si Coach Chot Reyes, ano lang yon? Kumbaga parang pahayag niya mismo yun, ni Coach Chot Reyes. Bakit? Ang sabi kasi niya, sabi ko, eto quotation, or I'm quoting Coach Chot Reyes sa isang interview, and I quote, sabi ko sa kanya, sabi ko, kung hindi siya mapagsasabihan, di siya na lang ang mag-coach. End of quote. Yan. Sino pinatutungkulan niya? Mga kaibabayan, nagkasagutan itong si Coach Chot Reyes at saka itong si Poy Eram na naman. Okay. Ang dami problema dito kay Poy Eram. Okay. So, nung una, si Glenn Cobontin. Pangalawa, yung mga bagahe, mga equipment yata raw yun o basta luggage or equipment. Okay. Pangatlo, eto na si Coach Chot Reyes na naging biktima nitong masasabi siguro nating meltdown nitong si Poy Eram na lagi na lang merong issue tungkol sa kanyang emosyon, sa kanyang temperament, sa kanyang reactions tungkol sa mga bagay-bagay. Referee, teammate. Ngayon sa coach naman, head coach pa. Ako, si Coach Chot Reyes pa, inaway mo. Pambira ka. Okay? Ako, mga kababayan, kailangan tingnan na ng management ito ng TNT. Kung sinabi natin sa mga narakaraan nating vlog na walang ginagawang aksyon ang PBA mismo, si Willie Marcial, si Commissioner Willie Marcial. At least man lang dapat magkaroon ng disciplinary action. Okay? Or sitahin. Kung ayaw nila ng disciplinary action, medyo lenient sila, sitahin. Warningan na nga ito si Poy Eram. Okay? Kasi malaki na ang epekto nito sa team, mga kababayan. Eventually, kung magtutuloy-tuloy yan, the moral of the team will be affected. Pati na yung laro. Okay? Yung flow ng laro ng TNT. Akalain mo hindi ka magiging sigurado, hindi ka magiging kampante sa magiging pag-uugali. Within the game netong si Poy Eram. Lahat inaaway. Ultimo, pati teammate at head coach nyo nakakasagutan na. Very, very bad. Okay? Magaling ka nga. Okay? Skills-wise, basketball skills-wise, napakagaling. Okay? Pero ang attitude mo naman towards your teammates, your head coach, the management, hindi maganda.
X ka rin sa akin. Okay? Oh. Wag na tayong magtaka mga kababayan. Sa mga susunod na araw, baka bago pumasok itong All Filipino, no? Okay? Ma-trade na to sa ibang team. At hindi ko lang alam kung may tatanggap na team. Pagkatapos na makita ng mundo ng PBA, etong pag-uugali ni Poy Erang. Okay? Yan. So, tingnan natin, ano? Sino tatanggap? Sino kapalit? Malaking issue na naman yan, ano? Ayan. So, tingnan natin, no? May naalala tuloy ako ng video eh. Okay? Carl! Magpalaki ka ng katawan. Kinakaya-kaya ka sa loob. Sino yun? Ayan o. Subukan niyang sigawan yun. Subukan niyang awayin yun. Sino? Si Coach Yeng Yao. Ako, hindi siya ubra doon. Yun na nga eh. Siya, tahimik siya eh. No? Magpalaki ka ng katawan. hindi yun ang naalala ko. Hindi yun yung exact words pero yun ang naalala ko. No? Kasi parang tinutulak-tulak lang siya sa loob. Hindi siya makadiskarte sa rebound. Hindi siya makabox out. Ayun. Sinigawan siya ni... si ano yata yun? Pati si... Naalala ko rin, si Jerby Cruz, ano? Okay. Pero sinigawan din niya. Pinagsabihan din ni Coach Yeng Yao to si Poy Erang. Hindi siya ubra dun. Coach Yeng Yao yun eh. Okay? Alright? So... TNT management, team management, kailangan tingnan nyo na itong at least warningan ninyo. Okay? Tingnan nyo ang pwede nyong i-explore na possible na disciplinary action na maipataw sa kanya kung magkakaroon ulit ng issue na ganyan sa temperament niya sa... Pa-attendan nyo nga ng anger management sessions to. Katulad nung akin nabanggit doon sa isang comment ko doon, ano? Let him attend some anger management sessions, kahit ilang sessions lang, ano, para maano niya yung kanyang attitude towards the game, na hindi lahat nakukuha sa reklamo. Actually, hindi mo nga makukuha sa reklamo yun. Hindi mo lang pwedeng i-overturn yung decision ng referee maliban ng may review, no, or post-review after the game, pag-uwin yung yung decision, or any other special circumstance. Pero during the game, usually more than 80 to 90% hindi mo mababago. You cannot overturn the decision of the referee. Kaya why complain? Okay? Pag maglalaro ka ng ganyan, basketball halimbawa, tanggapin mo. O di ka, medyo magreklamo ka, pero huwag na yung masyadong intense na, okay? To a point na magkakaroon ka na, tawagan na naman siya ng technical foul kagabi. Well, ano yun? Siguro physical manifestation niya ng disappointment yun, no? Natatawagan siya tuloy ng technical foul. Nasasaktan niya unknowingly or unintentionally or maaari intentionally rin yung ibang player sa kabilang team. Yun, outside naman yun, ano? Outside factors naman yun. So, kailangan solusyonan na to ng TNT. If they want to keep Poy Erang into their system, okay? Kailangan, dahil nanghihinayang sila sa skills, ayusin nila yung ugali niya. No? Kung ayaw naman nila kung hindi na sila nanghihinayang, okay nang pakawalan yung skills, wala lang tayo ng iba, i-trade nyo na yan. No? There's a big possibility na ma-trade yan sa ibang team. Tingnan natin nga, tanong ko nga sa inyo, sino kukuhang team? Okay? So, yan, mga kababayan. Abangan natin yung Game 6, ano? Okay? Kukunin na nga ba ng Ginebra ang kampyonato sa Wednesday, March 26? 7:30 ulit yan ng gabi.
Okay? O, tatabla pa ang TNT Tropang Giga at magkakaroon ng Game 7 sa Biyernes, March 28. Alright, patuloy po ninyong tutukan ng ating mga video uploads tungkol sa iba't ibang uri ng sports, particular na dito sa PBA. Alright? At sa mga bagong pasok, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe po tayo. Please, subscribe. Okay? Talking Toshi Sports at paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Pareho lang po yan, mga kababayan. Tayo rin po yan, mga kababayan. Hanggang dito na naman po, mga kababayan, ang ating discussion tungkol dito sa bagong head coach ng TNT. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po sa inyo lahat.